biglang lumapit sa akin. Tapos may inabot. Alam mo na yung situation niya, tapos sa situation ko. Sabi ko, hindi naman kami nagkulang sa allowance. Pero itong women na to, ay nag-abot sa akin. Tapos nakikita mo yung pera na parang talagang tinago-tago pa. Tapos ibinigay lang sa servant ni God. So grabe, sabi ko, parang ayokong tanggapin. Pero sabi ko, Lord, kayo na po ang mag-bless sa nanay na ito. Grabe po ang heart niya sa pagbibigay. Ang nangyari niyan, mga ilang days or weeks siguro ang nakalipas, na-hospital siya dahil malubha yung parang yung ubo niya na hindi na siya makahinga. So na-hospital, ilang days din siya doon sa hospital. And pag na-hospital ka na emergency, doon ka talaga kaagad sa private kasi yun lang yung vacant. So pag private, alam natin na mahalang mga ano. So yun, alam natin na mataas ang babayaran niya doon sa hospital. But, nung nagpasalamat siya, that Sunday, nung nakalabas na siya sa hospital, sabi niya, I praise and thank the Lord dahil lumabas ako sa hospital, zero balance. Wala po akong binayaran ni piso. So, talagang natatouch talaga ako sa alam ni Lord kung sino yung ibe-bless niya. If natuwa siya sa buhay natin financially. Hindi kaya ni nanay yung bayarin niya doon sa hospital. Alam ko hindi kaya kasi mahal. But the Lord provided everything. So yung simbahan na yun is, yun sila? Example talaga sa pagbibigay. Grabe talaga sila magbigay. And makikita din namin na yung pouring of God's blessing. Hindi lang sa spiritual, but makikita mo talaga sa nila, sa material, sa lahat ng aspect ng buhay nila, ay bine-bless talaga ni Lord. Mga kapatid, kung hindi natin uunahin si Lord, we dishonor Him with our wealth. No tithes, no giving, we suffer financially. But if we give faithfully, cheerfully, generously, heartily, yan yung mga verse natin maririnig sa mga about giving, then we will enjoy abundant blessing from the Lord. So pili lang po tayo, give no more or give more. Ayan na, third and last, what does this word poverty imply in our verse? Mamamatay tayo ministerially. So una, nanghihina, naghihingalo. Ito, mamamatay na talaga tayo ministerially, from the word ministry. If we do not give, mamamatay po ang ating ministry. Or ang ministry na in-entrust ni God sa atin. Our ministry in Naga City will turn to ashes. Try natin na hindi magbigay, Try natin sa loob ng isang buwan. Start mamaya. Huwag kayong magbigay. What do you think will happen to this church? Kung wala pong magbibigay ni isa sa atin dito, what do you think will happen to our church? And what do you think will happen to our pastors? Mga ngayayat si pastor, maawa naman kayo. Gustong-gusto niya yan, mag-slim. Mabubuhay pa yan siya isang buwan, pero 2 buwan na hindi kayo magbibigay. Kaya nga, sabi ni Lord in Malakay 3:10, klaro talaga itong Malakay 3:10, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. Ayan po. Hindi tayo magugutom. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you
and I will pour out a blessing so great, you won't have enough room to take it in. Ganda yung verse niya. Put me to the test. Kaya, iba talaga si Lord, no? Tithes, my food, if gagawin natin ito, you will be surprised of the blessing that will come into your life. Mga kapatid, kung hindi po tayo magbibigay, mamamatay po ang ating church, wala pong kikilos sa gawain, walang church planting, walang outreaches. No, sa panahon natin ngayon, every kilos, every galaw, kailangan ng pera. Okay lang kung maglalakad, pero hindi kaya lakarin yung Pamplona. Hindi kayang lakarin yung San Fernando, no? Kailangan po na buhay po ang ministry na in-entrust ni God po sa atin. Kasi kahit sa isang kaluluwa na maliligtas, hindi masasayang ang ginastos natin sa ministry. Sinabi yan ng Luke 15:7, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than the 99 righteous who do not need to repent. No. The heaven will rejoice if only one soul will repent. Your labor in the Lord is not in vain. The whole heaven will rejoice. The result, buhay ang ministry. Hindi tayo pababayaan ni Lord. Brothers and sisters in the Lord, it is my greatest desire that when the Lord returns, we will find, He will find us all, no? Jesus will find us all alive and cheerfully doing the ministry. Then and only then we can hear these words from Jesus himself. Well done, my good and faithful servant. Ayaw ba natin yun? Nakita pa lang ni Lord yung mukha natin. Nasabihin na niya, oh, well done, good and faithful servant. Gusto po nating manghihina tayo spiritually, manghihingalo tayo financially, mamamatay tayo ministerially, then give no more. Pero kung gusto po natin ng spiritual maturity, financial prosperity, and ministerial rapidity, then give more. In conclusion, meron po akong ipapakita sa atin na video. Ma'am Feli? Ayun si Jong sa taas. Si Kuya John. Umitindig yung balahibo ko. Imagining. Yan yung kotse namin ni Pastor Roy.
natin ang ating Panginoon. Brothers and sisters in the Lord, malaki po ang challenge na ito. Masaya tayo nakita yun, no? Mindig yung balahibo ko nakita. Imagining that we will give that kind of extravagant, napakaganda para kay Lord. Hindi pa tayo magwo-worry dyan. Dahil ang heart po natin ang tinitingnan. Siya pa din yung magbibigay, magsusupply sa lahat ng pinipledge mo dyan. Siya pa rin yung sasagot niyan eh. Yung heart lang niya ang tinitingnan. Yung heart ng natin ang tinitingnan niya. So support po tayo. Let's give more. Lotte at 40. And then, someday, I don't know kung anong year, dyan na po tayo, ganong klaseng building na po tayo, magwo-worship, and we can give God the best temple dito sa Naga City. I challenge you all to support the ministry of God. God bless us all.